Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Aralin 8. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa katangiang heographical ng bansa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Napahahalagahan ang mga katangiang heographical ng bansa. Number 1, natutukoy ang katangiang heographical ng Pilipinas. Number 2, naiisa-isa ang mga katangiang heographical ng Pilipinas. Number 3, napahahalagahan ang mga salig pangheograpiya sa pamamagitan ng malikhaing pagsulat. Magbalik-aral muna tayo. Gawain i-connect. Panuto, suriin ang talata. Pupunan ng tamang sagot ng mga mag-aaral ang mga patlang mula sa mga pagpipilian sa kahon ng kaalaman. Narito ang mga pagpipilian. Heograpiya. Katangiang. Estratehiyang. Pilipinas. Pinagkukunang yaman. Pagdedepensa. Silangan. Archipelago. Malalaking. Hiwa-hiwalay. At pag-unlad. Basahin natin ang talata. Ang patlang ay tumutukoy sa pag-aaral ng patlang pisikal ng lugar tulad ng lokasyon, hugis, sukat, lawak, klima, anyong lupa, anyong tubig, at iba pang patlang. Ang patlang lokasyon ng patlang ay angkop sa patlang laban sa pananalakay ng mga bansa sa patlang. Ang Pilipinas ay isang patlang na binubuo ng maliliit at patlang pulo na patlang. Ito ay may maganda at di magandang epekto sa patlang ng bansa. Ngayon naman, sagutan natin. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng lugar tulad ng lokasyon, hugis, sukat, lawak, klima, anyong lupa, anyong tubig, at iba pang pinagkukunang yaman. Ang estratehiyang lokasyon ng Pilipinas ay angkop sa pagdedepensa laban sa pananalakay ng mga bansa sa silangan. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng maliliit at malalaking pulo na hiwa-hiwalay. Ito ay may maganda at di magandang epekto sa pag-unlad ng bansa. Malaki ang epekto ng katangiang pangheograpiya
o katangiang pisikal ng bansa. Ang pagiging arkipelago kung saan binubuo tayo ng maliliit at malalaking pulong hiwa-hiwalay ay may maganda at di magandang naidudulot ito sa ating bansa, lalong-lalo na sa larangan ng pag-unlad. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto, gawain sa lidumay. Panuto, ipakinig sa mga mag-aaral ang awiting Salidumay ni Grace Nono. Pagkatapos ay ipasagot ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, batay sa awitin, ano-anong mga yaman ang nabanggit mayroon ng Pilipinas? Ikalawa, sa iyong palagay, mayaman ba sa likas na yaman ang Pilipinas? Patunayan. Sagutin natin ang pamprosesong tanong. Una, batay sa awitin, ano-anong mga yaman ang nabanggit na mayroon ang Pilipinas? Narito ang mga kasagutan. Yamang lupa, tumutukoy ito sa kalupaan ng bansa, tulad ng mga bundok, kagubatan at iba pang anyong lupa. Yamang tubig, kasama rito ang mga ilog, lawa, dagat at iba pang anyong tubig. Yamang puno, ang mga kagubatan at puno na nagbibigay ng mga mapagkukunan tulad ng kahoy, prutas at iba pang pangangailangan. Yamang hangin, tumutukoy sa malinis at sariwang hangin na mahalaga para sa kalusugan at kalikasan. Yamang tao, ang mga mamamayan na may kakayahan at talino na nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Yamang diwa, ang espiritual na yaman at kultura ng bansa. Yamang malay, tumutukoy sa kolektibong kamalayan at intelektual na kakayahan ng tao. Yamang kaluluwa, ang mga espiritual na aspeto at pagmamahal sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ikalawa, sa iyong palagay, mayaman ba sa likas na yaman ang Pilipinas? Patunayan. Ang sagot, oo, mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman. At narito ang ilang patunay. Lupa. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga mineral tulad ng ginto, tanso at nikel. Ang bansa ay isa sa mga pangunahing producer ng mga ganitong mineral sa Asya. Tubig. Ang bansa ay napapaligiran ng dagat at may maraming mga ilog at lawa. Ang Sulu Sea at Philippine Sea ay mga mahahalagang lugar para sa marine biodiversity. Puno at kagubatan. Mayaman ang Pilipinas sa mga kagubatan na nagbibigay ng iba't ibang uri ng kahoy at iba pang produktong gubat. Gayon din, ang mga kagubatan ay tahanan ng maraming endemic na species ng hayop at halaman. Hangin. Ang bansa ay may iba't ibang klima at malinis na hangin sa maraming lugar, kahit na may mga isyu ng polusyon sa mga urban na lugar. Kultura at kaalaman. Ang mayamang kultural na pamana ng Pilipinas, kabilang ang mga tradisyon, wika, sining at kasaysayan ay nagbibigay sa bansa ng isang natatanging pagkakakilanlan at yaman na hindi nasusukat sa materyal na aspeto.
Dumako na tayo sa paghawan ng bokabularyo. Panuto, suriin, ilarawan, at ibigay ang katawagan ng mga ito batay sa kanilang pagkaunawa. Narito ang tatlong larawan. Maaari mo bang ibigay ang mga pangalan at katangian ng bawat isa? Siyempre! Unang larawan ay tinatawag nating bukal. Ito ay isang anyong tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang ikalawang larawan naman ay tinatawag nating ilog. Ito ay isang mahaba at makitid na anyong tubig na umaagos mula sa mga sapa o bukal. At ang ikatlong larawan ay dagat. Ito ay malaking anyong tubig ngunit mas maliit kaysa sa karagatan. Narito ang ilang mga katanungan. Una, naging madali ba sa iyo na ihambing at alamin ang mga nasa larawan? Maaaring sagot, oo, madaling ihambing ang bukal, ilog at dagat dahil sa kanilang mga natatanging katangian. Ikalawa, napuntahan mo na ba ang mga nasa larawan? Maaaring sagot, syempre ibahagi ang sagot sa iyong klase. Ikatlo, maipagmamalaki mo ba ang mga nasa larawan at bakit? Maaaring sagot, oo, maipagmamalaki ko ang mga nasa larawan. Ang bawat isa, bukal, ilog at dagat, ay may sariling kagandahan at kahalagahan sa kalikasan. Ang bukal ay pinagmumulan ng malinis na tubig. Ang ilog ay nagbibigay buhay sa mga ekosistema at ang dagat ay mayaman sa biodiversity. Lahat sila ay mahalaga sa ating kapaligiran at may espesyal na papel sa mundo. Dumako na tayo sa katangiang heograpikal ng bansa. Pagproseso ng pag-unawa. Gawain, lugar ko, ilarawan ko. Panuto, sa pamamagitan ng bond paper, coloring materials at lapis, ilarawan ang tahanan na kinatatayuan nito. Iguhit ang paligid nito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong na babanggiti ng guro. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Narito ang pamprosesong tanong. Una, may nakikita ka bang bundok, burol o kaya bukal? Ikalawa, may ilog, dagat o kaya bukal na pinagkukunan ninyo ng tubig? Ikatlo, madalas bang umuulan sa inyong lugar o kadalasang mainit dito? Ikaapat, marami ka bang taong nakikita sa inyong lugar? Ikalima, ano ang kadalasang hanap buhay ng mga tao sa inyong lugar? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pinatnubayang pagsasanay. Pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas, heograpiyang pisikal. Panuto, hatiin ang klase sa 3. Maghahanda ang guro ng mga sipi ng pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Bibigyan ng 15 minuto ang bawat grupo na basahin ang nilalaman at magkaroon ng munting pag-uusap at pagninilay, kasama ang mga miyembro ng grupo. Pagkatapos ay ilalahad nila ang nilalaman ng kanilang sobre gamit ang grapikong pantulong o graphic organizer sa buong klase. Narito ang graphic organizer.
pagkakakilanlang heographical ng Pilipinas ay nahahati sa dalawa. Una ay ang heograpiyang pisikal, sumunod naman ay ang heograpiyang pantao. Sa ilalim ng heograpiyang pisikal, makikita natin ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Sa heograpiyang pantao naman ay may populasyon, agrikultura at industriya. Narito ang pagpapaliwanag o maaaring gamiting sipi ng guro. Ang pagkakakilanlang heographical ng Pilipinas ay nakaugat sa iba't ibang aspeto ng heograpiya ng bansa. Sa heograpiyang pisikal, isinasalaysay ang mga anyong lupa tulad ng mga bundok, kapatagan at baybayin na bumubuo sa pisikal na estruktura ng Pilipinas. Samantalang ang heograpiyang pantao ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa populasyon at kung paano ito namumuhay sa ilalim ng iba't ibang kalagayan ng kapaligiran. Ang klima ng Pilipinas, nakilala sa pagiging tropikal at may dalawang pangunahing panahon, tag-init at tag-ulan, ay may malaking epekto sa agrikultura. Ang iba't ibang klima ay nagtatakda ng mga kondisyong kailangan para sa pagtatanim at pag-unlad ng mga pangunahing produkto tulad ng palay at mais. Dagdag pa rito, ang mga aspeto ng industriya at panahon ay malapit na konektado sa ekonomiya at paraan ng pamumuhay ng mga tao na nagbibigay diin sa koneksyon sa pagitan ng heograpiya at pang-araw-araw na buhay. Tingnan nating mabuti ang diagram. Heograpiyang pisikal, klima at panahon. Ang heographical ng Pilipinas ay binubuo ng dalawang pangunahing aspeto, panahon at pisikal na katangian. Pisikal na katangian, ang pisikal na aspeto ng bansa tulad ng mga bundok, kapatagan at baybayin ay may epekto sa distribusyon ng ulan at hangin. Halimbawa, ang mga bundok ay maaaring magdulot ng orographic rainfall, kung saan ang western slopes ay tumatanggap ng mas maraming ulan dahil sa pag-akyat ng hangin, habang ang eastern slopes ay maaaring maging mas tuyo. Samantalang ang panahon, ang tropikal na klima ng Pilipinas na may tag-init o dry season at tag-ulan, rainy season, ay may malaking epekto sa agrikultura at pang-araw-araw na buhay. Ang tag-ulan ay nagbibigay ng mahalagang ulan na kinakailangan para sa mga pananim, habang ang tag-init ay nagdadala ng mga kondisyon na angkop para sa pag-aani at iba pang gawain. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar, samantalang ang panahon naman ay tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at hangin at katubigang mayroon dito. Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropikal ang klima dito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta itong nasisikatan ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular o maritima,
nitong bansa o napapaligiran ito ng mga katubigan tulad ng Bashi Channel sa hilaga, Celebes Sea at Sulu Sea sa timog, West Philippine Sea sa kanluran at Karagatang Pasipiko at Dagat Pilipinas sa silangan ay nakararanas pa rin ng malamig na klima na nagmumula sa hangin galing sa Karagatang Pasipiko at Dagat Kanlurang Pilipinas. Tingnan naman natin ang mga anyong tubig na nakapaligid malapit sa Pilipinas. Ang tawag sa lokasyong ito ng Pilipinas ay lokasyong insular. Tinatawag na lokasyong insular ang kinalalagyan ng Pilipinas dahil ang bansa ay isang malaking kapuluan na may mahabang baybayin. Sa lokasyong insular makikita ang kinalalagyan ng Pilipinas ayon sa lapit nito sa mga anyong tubig at anyong lupa. Anong anyong tubig ang makikita sa kanluran at hilaga ng bansa? Ito ay ang South China Sea at Bashi Channel. Anong anyong tubig naman ang nasa silangan at timog ng Pilipinas? Ang mga ito ay ang Pacific Ocean at ang Celebes Sea. Nararanasan din ang iba't ibang klima sa Pilipinas dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin at dami ng ulan. Kung kaya may 4 na uri ng klima ang Pilipinas ayon sa dami ng ulan. Dahil sa mainam na klima ng Pilipinas, iba't ibang hayop at halaman ang nabubuhay dito. Pamprosesong tanong. Una, ano ang klima? Ano ang pagkakaiba nito sa panahon? Ikalawa, paano nalalaman ang klima ng isang lugar? Ikatlo, ano ang klima ng Pilipinas at bakit? Ikaapat, bakit nakararanas ng iba't ibang klima sa Pilipinas? Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ano ang klima? Ano ang pagkakaiba nito sa panahon? Ang sagot, ang klima ay pangmatagalang kalagayan ng panahon sa isang lugar, samantalang ang panahon ay kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran sa isang tiyak na oras at araw. Ikalawa, paano nalalaman ang klima ng isang lugar? Maaaring sagot, tinutukoy sa pamamagitan ng lokasyon, topografiya at mga hangin at katubigan sa lugar. Ikatlo, ano ang klima ng Pilipinas at bakit? Ang sagot, ang klima ng Pilipinas ay tropikal. Ito ay dahil ang bansa ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude. Dahil dito, madalas itong nakararanas ng matinding sikat ng araw at mainit na temperatura. Gayon din ang pagiging insular ng Pilipinas at ang pagkakalibot nito ng mga katubigan tulad ng Bashi Channel, Celebes Sea, Sulu Sea, West Philippine Sea at Karagatang Pasipiko ay nag-aambag sa pag-regulate ng temperatura at pagdadala ng malamig na hangin mula sa mga karagatang ito. Bakit nakararanas ng iba't ibang klima sa Pilipinas? Ang sagot, dahil sa taas ng lugar, galaw ng hangin, temperatura at dami ng ulan. Talakayin natin ang mga anyong lupa. Kapatagan. Ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. Isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa, ang kapatagan ng Gitnang Luzon.
Bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang Bundok Apo na makikita sa Davao. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre na nasa gitnang Luzon, ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Nasasakop nito ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora at Quezon. Ang pinakamataas na tuktok na nararating sa Sierra Madre ay mga 2,000 metro mula sa pantay dagat. Burol. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit mas mababa sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas nito. Pinakatandyag sa mga burol sa bansa ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Bulkan. Isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. Minsan, nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Nagbubuga ito ng kumukulong putik, abo at malalaking bato. Ang bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas na makikita sa Legazpi, Albay. Ang bulkang Taal ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas na makikita sa Talisay, San Nicolas, Batangas. Lambak. Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay nasa pagitan ng bundok Sierra Madre sa baybay ng Karagatang Pasipiko at bundok Cordillera sa kanluran. Pamprosesong tanong. Una, alin sa mga bahagi ng anyong lupa ang pinakamataas? Ikalawa, alin sa mga bahagi ng anyong lupa ang pinakamababa? Ikatlo, saan matatagpuan ang bahagi ng anyong lupa ang tinaguriang perfect cone? Ikaapat, alin ang tinatawag na pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa Pilipinas? At ikalima, anong bahagi ng anyong lupa ang malapit sa inyong tirahan? Sagutin natin ang mga tanong. Una, alin sa mga bahagi ng anyong lupa ang pinakamataas? Ang sagot, bundok. Ang pinakamataas na bundok ay ang Mount Everest. Ikalawa, alin sa mga bahagi ng anyong lupa ang pinakamababa? Ang sagot, patas o plain o deep sea trench. Ang pinakamababang bahagi ay ang Mariana Trench. Ikatlo, saan matatagpuan ang bahagi ng anyong lupa na tinaguriang perfect cone? Ang sagot, Mount Mayon sa Pilipinas. Ikaapat, alin ang tinatawag na pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa Pilipinas? Ang sagot, Taal Volcano. Ikalima, anong bahagi ng anyong lupa ang malapit sa inyong tirahan? Ang sagot dito ay depende sa iyong tirahan. Halimbawa, maaaring ito ay bundok,
baybayin, kapatagan o ilog. Dumako na tayo sa mga anyong tubig. Talon, isang anyong tubig na bumubulusok mula sa mataas na lugar patungo sa mababang lugar. Halimbawa, ang Pagsanghan Falls sa Pilipinas. Batis, isang maliit na anyong tubig na umaagos mula sa isang pinagmumulan sa burol o bundok at dumadaloy papunta sa isang ilog, lawa o dagat. Ang batis ay karaniwang malinis at malamig ang tubig at madalas itong matatagpuan sa mga bundok o kagubatan. Halimbawa, ang batis ng Mambukal sa Negros Occidental na matatagpuan sa Pilipinas. Karagatan, isang napakalaking anyong tubig na asin na bumabalot sa malawak na bahagi ng mundo at naghihiwalay sa mga kontinente. Ang karagatan ay mas malaki, mas malalim at mas malawak kaysa sa dagat. Ang karagatan ay may malaking papel sa regulasyon ng klima, pagkakaroon ng biodiversidad at sa pandaigdigang sistema ng panahon. Lawa, isang malaking anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Halimbawa, ang lawa ng Taal sa Pilipinas. Ilog, isang mahaba at makitid na anyong tubig na dumadaloy mula sa isang lugar patungo sa dagat o lawa. Halimbawa, ang Ilog Pasig sa Pilipinas. Hipot, isang makitid na anyong tubig na naghihiwalay sa dalawang piraso ng lupa at nag-uugnay sa dalawang mas malalaking anyong tubig. Halimbawa, ang Kipot ng San Juanico sa Pilipinas. Look, isang bay na bahagyang nakalubog sa lupa. Kadalasang mas malaki at mas malalim kaysa sa isang bukirin. Halimbawa, ang Look ng Manila sa Pilipinas. Channel, isang makitid na anyong tubig na nag-uugnay sa dalawang mas malalaking anyong tubig. Halimbawa, ang Channel ng Panama. Dagat, isang malaking anyong tubig na asin na mas malaki kaysa sa Look at bay. Ang dagat ay bahagi ng karagatan at nagbibigay ng mahalagang tahanan sa maraming uri ng hayop at halaman. Halimbawa, ang dagat ng Pilipinas na matatagpuan sa pagitan ng mga pangunahing pulo ng bansa. Estero, isang maliit na anyong tubig na dumadaloy mula sa mga ilog patungo sa dagat o lawa. Karaniwang makitid at mababaw. Madalas ito matatagpuan sa mga urban na lugar at ginagamit sa mga ruta ng transportasyon at tubig. Halimbawa, ang Estero de Paco sa Maynila, Pilipinas. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang bahagi ng anyong tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok? Ikalawa, ano ang anyong tubig ang nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko? Ikatlo, alin ang pinakamalaking anyong tubig sa buong mundo na malapit sa Pilipinas?
Ika-4, anong bahagi ng anyong tubig ang malapit sa inyong tinitirhan? Narito ang mga kasagutan. Una, ano ang bahagi ng anyong tubig ang umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok? Ang sagot, batis, isang maliit na anyong tubig na umaagos mula sa mataas na lugar patungo sa mga ilog o lawa. Ikalawa, ano ang bahagi ng anyong tubig ang nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko? Ang sagot, channel, isang makitid na anyong tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking katawan ng tubig. Ikatlo, alin ang pinakamalaking anyong tubig sa buong mundo na malapit sa Pilipinas? Ang sagot, Karagatang Pasipiko, ang pinakamalaking at pinakamalalim na karagatan sa mundo na matatagpuan sa silangan ng Pilipinas. Ika-4, anong bahagi ng anyong tubig ang malapit sa inyong tinitirhan? Ang sagot dito ay depende sa iyong lokasyon. Halimbawa, maaaring ito ay baybayin, ilog, lawa o look o dagat. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Aralin 8, Pagkakakilanlang Heographical ng Pilipinas, Heograpiyang Pantao. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Napahahalagahan ang katangiang heographical ng bansa. Una, natutukoy ang katangiang heographical ng Pilipinas. Ikalawa, naiisa-isa ang mga katangiang heographical ng Pilipinas. Ikatlo, napahahalagahan ang mga salik pangheograpiya sa pamamagitan ng malikhaing pagsulat. Pagproseso ng pag-unawa, gawain bilang isa, humanay ayon sa panuto, hatiin ang klase sa 4. Pipila ang mga mag-aaral na pagkakasunod-sunod batay sa kategorya na babanggitin ng guro. Hintayin lamang ang signal ng guro na humanay ayon sa go. Kapag nakaayos na ang pagkakahanay ay papalakpak ang buong grupo ng 3 beses at uupo sa pwesto. Mga kategorya. Una, pinakabata hanggang pinakamatanda ang edad. Ikalawa, pinakamalapit hanggang pinakamalayo ang bahay mula sa paaralan. Ikatlo, pinakakaunti hanggang sa pinakamaraming bilang na magkakapatid. Ika-4, pinakamarami hanggang pinakakaunting bilang na kapatid na babae.
Pamprosesong tanong. Una, ano ang naramdaman mo pagkatapos ng laro? Ikalawa, bakit iba-iba ang naging sagot ng bawat grupo? Ikatlo, naging madali ba o mahirap ang iyong paghanay? Bakit? Ibahagi ang iyong sagot sa mga kaklase. Ngayon naman, talakayin natin ang tungkol sa populasyon. Tingnang mabuti ang larawan. Ito ay nagpapakita ng populasyon. At ayon sa sosyolohiya, ito ay katipunan ng mga tao. Calabarzon ang may pinakamaraming populasyon. Car ang rehiyon na may pinakakakaunting populasyon. Populasyon daw po ay bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. At dahil sa iba't ibang topografiya ng bawat rehiyon, iba-iba rin ang bilang ng tao na naninirahan dito. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang populasyon? Saang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamaraming populasyon? Saang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakakakaunting populasyon? Sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang populasyon? Ang populasyon ay ang kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar, bansa o rehiyon. Ikalawa, saang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamaraming populasyon? Ang sagot, rehiyon ng Calabarzon o rehiyon 4A, ang may pinakamaraming populasyon sa Pilipinas. Ikatlo, saang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakakakaunting populasyon? Ang sagot, ang Cordillera Administrative Region o CAR. Ang rehiyon sa Pilipinas na may pinakakakaunting populasyon. Gawain bilang 2, nose ko yan. Panuto, maghahanda ng flashcard o larawan ang guro na ipapakita sa mag-aaral. Pipili lamang ang mga mag-aaral kung anong subsektor ng agrikultura, kung ito ay paghahalaman, paghahayupan, paggugubat o pangingisda. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral na, nose mo yan? Ang magiging tugon ng mag-aaral ay, nose ko yan. Narito ang mga larawan. Sagutin natin. Paghahalaman, prutas at kulay. Paghahayupan naman ay ang pag-aalaga ng mga hayop. Paggugubat at pangingisda. Pagproseso ng pag-unawa. Una, ano-ano ang sektor ng agrikultura? Ikalawa, naging madali ba sa iyo na matukoy ang mga sektor ng agrikultura batay sa mga larawan? Ikatlo, bakit sagana ang Pilipinas sa isda, halaman, gubat at hayop? Sagutin natin ang mga katanungan. Una, ano-ano ang sektor ng agrikultura? Ang sagot, paghahalaman, paghahayupan, pangisdaan at pagkakaingin.
Ikalawa, naging madali ba sa iyo na matukoy ang mga sektor ng agrikultura batay sa mga larawan? Sagot, oo, naging madali ito para sa akin. Ikatlo, bakit sagana ang Pilipinas sa isda, halaman, gubat at hayop? Ang sagot, dahil sa mas saganang likas na yaman at tropikal na klima na angkop para sa iba't ibang uri ng buhay o hanap buhay. Basahin at unawain natin ang mga subsektor ng industriya. Ngunit bago iyon, ano nga ba ang salitang industriya? Industriya ay tumutukoy sa sektor ng ekonomiya na nakatuon sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo sa pamamagitan ng mga proseso ng paggawa at pagmamanupaktura. Ang industriya ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya dahil ito ay nagbibigay ng trabaho, nagpapalago ng ekonomiya at nagpapabuti sa antas ng kabuhayan ng mga tao. Una ay ang pagmamanupaktura. Ito ay kung saan ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Ikalawa ay ang pagmimina. Ito ay isang prosesong binubuo ng paggawa, patayo o pagbuo ng infrastruktura, kabilang dito ang gusali, estruktura, tulay at kalsada. Ikatlo ay utilities. Ito ay binubuo ng mga kumpanya. Ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa tubig, kuryente, telecommunication at gas. Ikaapat ay ang konstruksyon. Ito ay ang gawain ng pagbago sa hilaw na material sa pamamagitan ng kamay o makina upang maging magagamit na mga produkto. Pagproseso ng pag-unawa. Una, ano-ano ang subsektor ng industriya? Ikalawa, madali mo bang matukoy ang mga subsektor ng industriya base sa paglalarawan? Ikatlo, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa? Sagutin natin. Una, ano-ano ang subsektor ng industriya? Ang sagot, pagmamanupaktura, pagmimina, utilities at konstruksyon. Ikalawa, naging madali ba sa iyo na matukoy ang mga sektor ng agrikultura batay sa mga larawan? Ang sagot, oo, naging madali ito para sa akin. Ngunit ito ay depende pa rin sa iyong naranasan. Ikatlo, sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa? Ang sagot, mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa dahil ito ay nagbibigay ng trabaho, nagpapalakas ng ekonomiya, nagpapabuti ng infrastruktura, at nagpapasigla ng inobasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain, katangiang geographical ng Pilipinas pinahahalagahan ko. Panuto, sumulat ng sanaysay kung paano pahahalagahan ang katangiang geographical ng Pilipinas pinahahalagahan ko. Rubrik sa pagbibigay ng puntos, 10 puntos higit na inaasahan, 8 puntos nakamit ang inaasahan, 7 puntos bahagyang nakamit ang inaasahan.
Pabaong pagkatuto. Balikang muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa katangiang heograpiko ng Pilipinas. Gamit ang graphic organizer, ipasulat sa mga mag-aaral ang mga kaalamang kanilang natutuhan tungkol sa aralin. Ang aking barangay, heograpiyang pisikal, klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Heograpiyang pantao, populasyon, agrikultura at industriya. Pagninilay sa pagkatuto, pamamaraang konseptual. Panuto, sumulat ng journal para sa kahalagahan ng katangiang heographical ng bansa. Isulat ito sa iyong kwaderno. Para naman sa ating pagsusulit, panuto, punan ang graphic organizer ng pagkakakilanlang heographical ng Pilipinas. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito naman ang kasagutan. Pagkakakilanlang heographical ng Pilipinas ay nahahati sa dalawa, heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Sa ilalim ng heograpiyang pisikal ay makikita natin ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Sa ilalim naman ng heograpiyang pantao, makikita natin ang populasyon, agrikultura at industriya. Para naman sa gawaing pantahanan o takdang aralin, una, ano-ano ang pinagkukunang yaman ng bansa? Ikalawa, bakit mahalaga ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? Ikatlo, paano nakakaapekto ang mga pinagkukunang yaman ng bansa sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura? Narito ang mga kasagutan. Number 1, ano-ano ang pinagkukunang yaman ng bansa? Ang sagot, likas na yaman, yamang tao, yamang kapital, at yamang enerhiya. Number 2, bakit mahalaga ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? Ang sagot, pang-ekonomiyang pag-unlad, pagpapabuti ng kalidad ng buhay, paglikha ng trabaho at pangangalaga sa kalikasan. Number 3, paano nakakaapekto ang mga pinagkukunang yaman ng bansa sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura? Sa tao at kabuhayan, ang pagkakaroon ng sapat na pinagkukunang yaman ay nagpapabuti ng kabuhayan sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad sa trabaho at negosyo. Nagbibigay din ito ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at enerhiya. Para naman sa kapaligiran, ang wastong pamamahala ng pinagkukunang yaman ay nagpoprotekta sa kalikasan. Sa kabilang banda, ang labis na paggamit o pagsasamantala ay maaaring magdulot ng polusyon at pagkasira ng ekosistema. Sa kultura, ang mga pinagkukunang yaman ay maaaring magkaroon ng epekto sa kultura sa pamamagitan ng paghubog sa mga tradisyon at pamumuhay ng tao tulad ng mga lokal na sining na gumagamit ng mga likas na materyales o mga kaugalian sa pamumuhay na nakabatay sa likas na yaman. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!